Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin, sa mga bagong gising po ngayon dyan, sa mga nagkakape ngayong umaga, pinagpalang araw po sa bawat isa. Sa mga namamalengke sa People's Mall, pagpalain po kayo ngayong umaga. Ngayon po ay araw po ng Martes, Petsa 15 ng October. Malapit na naman po ang Pasko, na kung saan ay pinaghahandaan ng karamihang tao sa ibabaw ng mundo. Ngayong umaga ho ay may mga ilang talata ho tayong pwedeng basahin na makatulong po sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Si Kristo ang katuparan ng buhay. Ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga na alam ko po makakapagbigay po sa atin ng kaunting tulong sa ating buhay sa pang-araw-araw. Nawa po'y sa araw na ito, tayo po ay pinagpapala ng Panginoon sa buong inaabot ng tinig pong ito sa buong Camarines Sur. Sa dalawang city ng Kamsur, ang Iriga City at ang Naga City. Magandang umaga ho, lalo na po dyan sa mga kapatiran po natin sa Iriga City, sa Rinconada. Pinagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Pagpatuloy po natin ang ating pong pwedeng pag-usapan ngayong umaga. Ito pong talata na isinulat ni Apostol Paul sa aklat po ng Pilipos, chapter 1, verse 21. Tignan po natin ang kanyang pagkasulat at ang ating pong tema ngayong umaga ay Kristo ang katuparan ng buhay. Ang sabi ho ng verse 21 ng Philippians chapter 1 ay eto ang nakasulat. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito kapakinabangan ang kamatayan. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Bago ho tayo magpatuloy, hungi ho tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos na bigyan tayo ng pag-unawa sa mga talata pong ating pong binasa. Ngayong umaga, aming Ama, kami nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya. Muli niyo kaming ginising at binigyan ng buhay. Dalangin namin sa araw pong ito, patnubayan niyo po kami at bigyan ng lakas at maranasan po namin ang iyong mga pagpapala. Ilayo kami sa anumang klaseng kapahamakan. Dinadakila ka namin at pinapasalamatan sa isang bagong umaga na pinagkaloob niyo sa amin. Purihin ka, Ama, sambahin ka sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Papatuloy po tayo mga kapatid. Tayo po ngayon ay narito po sa biyaya sa pagkaaga sa 91.9 BBS FM. Nawa po ay wala po kayong sawa na patuloy na magsubaybay at sa ating pong palatuntunan pong ito. At ako po'y nakatitiyak na maraming biyaya at pagpapala sa mga panibagong buhay na pwede po nating maranasan. Ano po ang sabi po rito ni Apostol Pablo sa kanyang talata? Ang kamatayan para po sa kanya ay kapakinabangan. Bakit po ito naging kapakinabangan kay Apostol Pablo ang salitang kamatayan? Sapagkat ang mabuhay daw kay Kristo. Sa madaling salita, ang tanong dito, anong klaseng uri ng buhay ang iginugol ni Apostol Pablo nang siya ay nabubuhay? Paano niya inubos ang kanyang mga oras ng kanyang buhay sa ibabaw ng mundo? Paano niya ba ito binigyan ng panahon? Ang sabi niya, ang mabuhay kay Kristo. Sa madaling salita, si Apostol Pablo, ang uri ng kanyang pamumuhay ay iginugol niya sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Bakit po? Kay Kristo, ang buhay ay may direksyon. Kapag na kay Kristo ka daw po pala, ang iyong buhay ay mayroon direksyon. Kaya para sa Kanya, ang kamatayan ay kapakinabangan.
hindi ito kawalan, kundi ito isang biyaya ng pagpapala ang magkaroon ng panibagong buhay doon sa piling ng ating Diyos na buhay. Ang kanyang buhay at uri ng pamumuhay ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Ito yung buhay na ginugol ni Apostol Pablo, kaya kung paano po siya nabuhay, kung paano po siya kumilos bilang tao sa ibabaw ng mundo, ay nagkaroon ho siya ng pananalig sa Panginoong Hesukristo. Baga ito yung naging buhay niya na. Ito na yung lifestyle niya, ang maglingkod sa Diyos. Yung magkaroon ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Bakit po? May pagpapahalaga si Apostol Pablo sa paglilingkod sa Diyos. At nagkaroon din ng kahalagahan ang kanyang buhay. Kaya para sa kanya, kapakinabangan ang kamatayan. Ang tanong, meron ho ba tayong pagpapahalaga sa buhay? Kung meron ho tayong pagpapahalaga sa buhay, dapat mas lalong meron ho tayong pagpapahalaga sa buhay espiritual. Kaya ba ho nating sabihin, kung dumating man ang mga pagkakataon, na ang kamatayan ay kapakinabangan sa atin? O takot ho tayo bilang tao na harapin ang katotohanan na tayo ay tutungo sa kamatayan? At ang lahat ng tao, ay hindi alam kung ano ang karamihan sa mga tao ngayon na hindi alam ang hahantungan ng panibagong buhay kapag siya ay namatay. Hindi niya na alam kung saan direksyon papunta o tutungo. Sa buhay pong ito, si Kristo ang katuparan ng buhay ng lahat na mayroon ho tayo. Kumbaga kay Apostol Pablo ay tinuring niyang kalugihan ang mga bagay na nakamtan niya, sapagkat sabi niya rito, ang lahat ng bagay na ito ay kay Kristo, kung tayo ay naglilingkod, ay kapakinabangan. Sabi niya, nakamtan ko na ang lahat ng bagay, ngunit ang sinisikap ko ay maisakatuparan ang layunin ng pagkatawag niya sa akin. Kaya ano ang dapat gawin ng tao habang siya ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo? Ang sabi po ng Mangangaral, chapter 12, verse 13, ang layunin kung bakit po tayo narito sa mundo at nabubuhay, magkaroon ho tayo ng takot sa Diyos at may pusong handang sumunod sa kanyang utos. Ito po ang sabi ng Mangangaral. Ito ho yung paraan na ginawa ni Apostol Paul. Nagkaroon siya ng pagkatakot sa Diyos at siya po ay may pusong handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung klaseng pagkatakot? Ito yung pagkatakot na may pagmamahal at pagsunod at hindi gumagawa ng bagay na makapaglalabag at makakapaglayo sa presensya ng Diyos sa kanyang ginagawa. Pangalawang punto, mga kapatid, yung unang punto natin kay Kristo, ang buhay ay may direksyon. Kapag tayo po ay na kay Kristo, ang buhay po natin ay may magandang direksyon at magandang patutunguhan. Bakit ko po nasabi? Karamihan po sa atin sa mundong ito ay nabubuhay para sa kanyang sarili. Pangalawang punto, si Kristo nang nabuhay ay nagbigay ng huwaran para sa buhay pong ito. Kung nais po nating makamtan ang katuparan ng buhay, ang katuparan na may magandang direksyon, si Kristo ang katuparan. Kung nais nating itong maranasan at makamtan sa ating buhay, isang halimbawa ang binigay ni Kristo nang siya ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo. Ano sabi ng Philippians chapter 2 verse 5? Titignan natin ang talatang ito. Sabi niya, magpakababa kayo tulad ni Kristo. Ano ba yung huwarang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo nang siya ay nabubuhay pa? Yung salita hong pagpapakumbaba, yung pagpapakababa. Sabi ng Bible, kung saan tayo marunong magpakumbaba, doon tayo itinataas. At kung tayo mga tao ay mapagmataas, ay doon ho tayo binababa. Naging mapagmataas ho ba tayo sa mga nakalipas na mga panahon? O di kaya naging hambog, naging nagbubuhat ng bangko ng sarili ho natin? At para hubang tayo na ang pinakamarunong sa ibabaw ng mundo, para bang tayo na ang may alam, tignan ho natin tong huwaran
ni Kristong ipinakita na salitang pagpapakumbaba. May kasabihan nga po sa taong sobra ang galit, ang matamis at mapagpakumbabang sagot ay nakapagpapapawi ng puot. Sabi po na kanyang salita. Kung tayo pong mga tao ay madaling magalit, madaling at hambog ang ating ipinaiiral, ay hindi po magandang ugali ng isang tao. Tignan ho natin si Kristo na nagbigay po sa atin ng pagiging isang huwaran, yung salitang magpakumbaba. Bagamat siya po ay hari, bagamat siya po ay kataas-taasang anak ng Diyos, ay namuhay po sa piling ng tao bilang alipin at hindi niya po kinuha o ginamit ang kanyang pagiging isang anak ng Diyos o hari, kundi siya po ay nagpakababa. At ang salitang pagpapakababa, ay naroon nga po ang kanyang ginawa, yung paghuhugas niya ng paa sa kanyang mga apostol, ay isang huri ng trabahong nagpapakababa sa isang tao. Ganito po inilalarawan ng Biblia ang buhay na dapat mayroon ho tayo, pagpapakumbaba. Kapag wala ho tayo pagpapakumbaba, mga kapatid, at kapag puro kayabangan o hangin ang nasa puso ng tao, ay nagiging kapahamakan ang kanyang tinatahak at walang direksyon ang kanyang buhay. Kaya ang katuparan na nais niyang makamtan sa kanyang buhay ay napupunta sa wala. May mga ilan nga ho dyan na pwede nakikita ho natin sa social media dahil sa init ng ulo o hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong magbigay sa kalsada. Maraming mga taong na-aksidente, maraming taong nag-aaway, nagpapatayan dahil lang po rito. Ang taong marunong magpakumbaba ay isang bagay na biyaya mula po sa Panginoong Diyos. Kaya magbago na ho tayo kung tayo po ay may maling ugali na gawi sa buhay pong ito, sa mundo pong ito, para po makamtan po natin ang katuparan ng buhay, ay matuto ho tayo magpakumbaba. Gawin ho nating halimbawa si Kristo. Tularan ho natin siya upang maging pagpapala ho tayo sa kanyang paningin. Sabi ni Peter, chapter 2, verse 21, isa pa ho sa mga halimbawang ibinigay ng Panginoong Hesus na nais din pong ilarawan sa atin ni Pedro sa kanyang mga talata. Ang sabi niya po rito, ang pagtitiis ng hirap tulad ni Kristo ay isang halimbawa na dapat tularan ng mga tao. Bakit ko po ito nabinasa? Sabi ng Bible, kung ang huwaran ng pagbibigay ay ginawa ni Kristo upang kamtan ang katuparan ng buhay, magkaroon ho tayo ng tagumpay sa buhay, sabi niya ni Apostol Peter, pagtitiis ng hirap. Kailangan daw magtiis ang isang tao ng hirap tulad ni Kristo, na lahat ng hirap na kanyang dinadas ay kanyang tiniis upang makamtan lamang ang tagumpay ng buhay ng mga taong nasa ibabaw ng mundo. Sa madaling salita, tiniis niya ang hirap at nagbuwis siya ng buhay para lamang po sa atin. Isang halimbawa na dapat din nating tularan na tayo rin po ay magtiis ng hirap sa mga bagay na ating pinagdaraanan. Kung mayroon man ho tayong mga problema sa buhay ngayon, kung mayroon man ho tayong karamdaman, mayroon man tayong mga bagay na pinagdaraanan, hindi po laging ang tao ay nasa ilalim o napaplat, kumbaga, sa sasakyan. May panahon na naiaangat din. Ang punto ho na nais kong iwan sa bawat isa, pag may pagtitiis, ay mayroon hong tagumpay. Kailangan din lang ho natin pagtiisan ng anumang bagay na mayroon ho tayo. Sabi nga po, pag maiksi ang kumot, marunong matutong mamaluktot. Ito ho yung mga layunin at modelong ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo nang siya ay nabubuhay pa. Pagpapakumbaba at pagtitiis sa mga bagay. Sino ba yung mga dapat natin pagtiisan? Ang tanong, ano ba yung mga bagay natin dapat pagtiisan? Halimbawa ho, kung tayo po may mga kagalit, matuto ho tayo magpatawad at pagtiisan po sila. Sino po ho ang pwede natin pagtiisan, mga kapatid? Sino po yung mga dapat natin gawing pagtiisan sa buhay na ito? Kung tayo po ay nakararanas ng kawalan
o anumang bagay, matuto ho tayo sa mga buhay na mayroon ho tayo, na hindi tayo nagnanais na gumawa ng hindi magandang bagay para lamang po magkaroon ng karanyaan at katanyagan ang ating buhay. May kasabihan nga po, aanhin mo ang isang bahay na bato, kung ang nakatira ay kwago, mas nanaisin mo pa ang damba-dampa kung ang nakatira ay tao. Ano ho? Kaya mga kapatid at mga mahal ko pong tumutunghay o sumusubaybay sa palatuntunan pong ito, sa biyaya, sa pagkaaga, ay nawa po ay mayroon sa puso po natin na kaya po nating harapin pagdating ng mga panahon at masabi natin ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Isang bagay na mayroong kasiguruhan at katiyakan. Pag sinabing pag kay Kristo ka nabubuhay, kapakinabangan ang kawalan o kamatayan. Pangatlo pong punto na nais kong iwan, apat lamang ho ito, sa bawat isa po sa atin ngayong umaga. Kung si Kristo ang katuparan ng buhay, si Kristo po ay ang nagbibigay ng biyaya ng buhay. Ano ho? Bakit po nasabi ni Apostol Pablo ito? Ang talahatang ito na kung ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Bakit po nasabi ni Apostol Pablo ang mga talatang ito? Dahil po ang buhay na walang hanggan ay kay Kristo lamang po matatagpuan. Higit pa sa katuparan ng tagumpay na pwede mong makamtan sa buhay na ito. Higit pa sa yaman na mayroon ka kung ikaw ay makakatagpo ng tunay na relasyon kay Kristo Jesus, mayroon kang buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng Panginoon. At ito yung matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Ano po ang sabi ng Juan chapter 14 verse 1? Ang mga talata pong ito ay nagbibigay ng kasiguruhan sa bawat isa po sa atin. Ano ho, kung tayo ay na kay Kristo, may biyaya ho siyang hatid na pwede ho nating panghawakan sa mga araw na narito pa tayo sa ibabaw ng mundo. Ano ang sabi ho ng verse 1 sa chapter 14 ng Juan? Sabi niya, huwag kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirahan. Kapag naroon na ako at maghahanda na kayo, maihanda ko na kayo ng tirahan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Ito yung aral, ito yung mga talata na binanggit po rito ng Panginoong Jesucristo nang siya po ay nabubuhay pa. Mahigit 2,000 taon na po ang nakalilipas. Sa mga talata pong ito na binanggit ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, huwag kayong mabalisa. Magtiwala kayo sa Diyos at sa akin. Bakit po? Dahil may hinahanda ho siyang silid sa bahay ng kanyang ama. Pagtapos na pong ihanda ang mga bagay na ito, ang kanyang pangako, babalik ho siya at isasama ang mga apostol. Sino po ho? Yung mga taong nagtitiwala sa kanya. Mga kapatid, kung mali man po ang ating naging paraan ng pagkakilala at pagsunod sa Diyos, kung akala ho natin ang pagsunod sa Diyos ay mga bagay lang ng paggawa ng mabuti at pagbibigay ng mga donasyon sa loob ng simbahan, ay nagkakamali ho tayo. Ang isang bagay hong pagkakaroon ng tamang direksyon ng relasyon sa Diyos ay yung pong pagsunod ng lubusan sa kanyang utos at pag-angkin o pagtanggap ng kanyang mga salita sa buhay po natin. Kung nais po nating magkaroon ng katuparan ng ating buhay, kay Kristo lamang po natin ito matatagpuan. Kaya kung nagbago man ho, kung nagkaroon man tayo ng pagkakamali, magbago na ho tayo ng isipan. Kung dumarating man minsan yung tayo po ay nagkakaroon ng pagdududa, kahit po tayo ay mga mananampalataya na, at kahit po tayo ay kumbaga mga lingkod na ng Diyos, dumarating minsan tayo sa pagdududa,
Dumarating tayo minsan sa parang nag-aalilangan tayo. Parang yung ating pananampalataya ay nalalamig na. Katulad ng mga una, para bang nawawala na yung dating apoy sa puso ng isang Kristiyano sa paglilingkod. Nawala na yung first love na naranasan niya sa Diyos. Noong mga panahong una siyang tawagin sa paglilingkod. Tignan po natin yung pangako na binitawan ng Panginoong Diyos. Doon po natin tignan at doon po tayo mag-focus sa pangakong ibinigay ng Panginoong Diyos sa bawat araw ng pagising po natin sa umaga at tayo po ay tutulog. Yung pangako na napakahalaga na pwede nating gawin at halimbawa na ginawa ng Panginoon. Ano ba yung pangako? Sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng silid sa bahay ng aking Ama, sapagkat malawak ito. Pagkatapos ako ibabalik at isasama ko kayo sa piling ng Ama. Sapagkat kung nasaan ako, sabi niya, naroon din kayo. Alisin ho natin yung ating mga pagdududa, sapagkat hindi po ito nagbibigay ng katiyakan at hindi nagbibigay ng kasiyahan sa piling ng Diyos kung pag tayo po ay nagduda sa Kanya. Hawakan po natin ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gawin ang anumang bagay sa buhay po natin. Kaya niya pong tayo ay bigyan ng kagalingan kung isang tao may karamdaman. Kaya niya pong baguhin ang sino man sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nagbabago. Wala pong imposible sa Diyos sa madaling salita, sabi po ng Matthew. Kaya napakahalaga po yung salitang panghawakan mo, yung pananampalataya na itinanim sa iyo ng Diyos sa iyong puso. Na pagdating ng panahon, babalik ang Panginoong Kristo sa kanyang pangako ay isasama ho tayo doon po sa buhay na walang hanggan. Huwag po nating bitawan ang mga pangakong ito ni Jesus. Sa buhay ng Ama ay maraming silid. Sa piling ng Ama ay maraming silid. Ipaghahanda ho tayo, mga kapatid. Alisin po natin itong mga bagay na ito na tayo po ay pinanghihinaan o namang bagay na minsan ay nagiging hadlang para hindi po tayo lubusan makapokus sa paglilingkod sa Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay isang mahalagang bagay sa buhay po natin. At ang talata pong ito ay isang pangako na pwede ho nating lubusan panghawakan habang tayo ay nabubuhay pa sa ibabaw ng mundo. At ito po yung ating pinakalayunin. Ang buhay na walang hanggan ay kamtan ng bawat isa. Paghahanda na ibibigay ng Panginoon kapag tapos na, isasama kita sa paraiso. Isang bagay na napakaganda. Ang kailangan lamang po sa panahon po ngayon, sabi po ni John, chapter 15, verse 1, hanggang sa mga sumusunod, ang Ama ang nag-aalaga sa puno, at si Jesus ang puno ng ubas, at tayo ang mga sanga. Ang kailangan lamang sa isang tao ay nakakabit sa puno. At habang siya ay nakakabit sa puno, bilang sanga, dapat nananatili siya na nakaugnay o nakakabit kay Kristo. At kung siya ay nakay Kristo at nakakabit at nananatili sa Kanya, nang sinasabi ang Kanyang mga salita na pinangahawakan ng tao, siya po ay magbubunga ng sagana. Bakit po? Palaging lilinisan ng Ama ang Kanyang mga sanga upang lalong dumami ang bunga. Si Haring Solomon ay namuhay sa mundo na pinagpala ng Diyos. Ngunit dumating yung mga panahon na si Haring Solomon ay nabuhay sa sarili niyang kalayawan. At dumating din ang panahon na pagtanto niya na ang buhay ay walang kabuluhan dahil humiwalay siya sa Diyos, ngunit nanumbalik. Kaya nasabi ni Apostol Haring Solomon na walang kabuluhan ng buhay sapagkat pabalik-balik lang. Pabalik-balik lang ang buhay, sabi niya. Ang tubig aagos papunta sa dagat, babalik at babalik kung saan ang galing. Ganun ang buhay, sabi ni Apostol ni Haring Solomon. Sabi niya, lahat ng pinaghirapan mo ay iiwan mo lang at ang makikinabang ay ang mga taong iiwan mo.
Naroon yung talatang itong mapapansin mo para mapagsarili si Apostol o si Haring Solomon, parang sakim. Subalit dumating sa punto na napagtanto niya na sa uli-hulihan kanyang sinabi, isa lang ang kahalagaan sa buhay, ang magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kaya mga kapatid at mga giliw ko pong sumusubaybay sa palatuntunan pong ito, sa biyaya, sa pagkaaga, sa 91.9 BBS FM, ay nawa po masabi ho natin sa talatang Pilipos na ang buhay ko ay na kay Kristo at ang kamatayan ko ay pakinabang. Siya po yung katuparan ng buhay po natin. Sa lahat ng bagay na ating ginagawa, umasenso man tayo sa buhay, kung wala tayo kay Kristo, walang kabuluhan. Subalit kung tayo po ay na kay Kristo, kapakinabangan ang lahat ng bagay. Magandang umaga po. Nawa po ay lubusan tayong naantig o nabigyan ng mga panibagong pagkaing espiritual sa buhay po natin. Ako po si Pastor Andy ng Philippine Good News International Church at nakasama po natin sa technical side si Steven Pabis. Magandang umaga po. Bago po tayo magtapos, muli ho tayong manalangin sa ating Diyos na buhay. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong dakilang biyaya at puno ng pagpapala. Lagi niyo po kaming samahan araw-araw sa araw pong ito. Dalangin po namin muli na ang inyo pong pagsama ng Santong Espiritu ay maranasan po namin. Ipagkaloob niyo po sa amin ang buhay na mayroon pong kapayapaan at makamtan po namin ang iyong grasya sa buong maghapon. At amin pong panalangin, ilayo niyo po kami sa anumang klaseng kapahamakan, sakit o karamdaman. At ilayo niyo po kami sa sino man taong masama na ang walang ibang isipan ay ang makapangdaya ng kapwa. Dalangin ho namin na pagpalain niyo po ang aming tahanan, ang aming mga mahal sa buhay, ay bigyan niyo rin po sila ng kalakasang espiritual. Marami pong salamat, pagpalain niyo po kami, Ama, po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hindi na ho magtatagal, susunod na po ang Kakampi Network na dadalhin po ni John Bernas.